halik ay mabagal, parang sinadya. Walang pagmamadali pero bawat segundo ay tila umaapoy. Mainit ang palad ni Marco sa batok ni Elian at marahan siyang hinapit palapit. Ramdam ni Elian ang init ng katawan ni Marco kahit may suot pa itong basang sando. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol sa dibdib niya. Malakas, mabilis, hindi mapigil. Dahan-dahang bumitaw si Marco sa halik. Kung hindi mo gusto, sabihin mo ngayon. Hindi na nagsalita si Elian, tumango lang. Isang tango na puno ng pagnanasa at kumpiyansa. Alam niya ang ginagawa niya. Kahit alam niyang delikado, muling nagdikit ang labi nila. Mas mapusok ngayon. Ang kamay ni Elian, kusa nang humawak sa matitigas na bisig ni Marco. Ramdam niya ang lakas at bigat ng taon. Sa katawan nito, isang katawan na pinanday ng trabaho, araw-araw sa ilalim ng araw. Nagdikit ang dibdib nila, basang sando laban sa balat. Dumulas pababa ang kamay ni Marco sa bewang ni Elian. Marahang humawak, parang tinitimbang kung hanggang saan siya pwedeng umabot. Ang tagal kong hindi nakaramdam ng ganito. Pulong ni Marco sa tenga ni Elian. Mainit ang hininga niya, mabigat. Hindi na sila nag-usap. Tanging mga kamay, halik at hinga ang nagpatuloy ng kwento. Sa ilalim ng lumulubog na araw, sa likod ng mga haliging tinatayo, sa mga tagpong hindi dapat pero totoo, doon nila binuksan ng isang bagay na matagal nang tinatago. Hindi ito pagmamadali. Isa itong paglalaya.